po kayong nagkakilala nitong driver na to? Nag-post pa ako sa isang page po. So more of online, nag-post ka. Kailan nyo po nalaman na itong sasakyan nyo pala ay isinanla niya na sa iba? Pinuntahan po namin doon sa binigay niya sa akin na address. Pagdating po namin doon, lumipat na daw po sila ng, ng bahay. Na. CJ, matanong ko lang, yung sasakyan daw ay sinanla mo? Opo, naisanla ko po. Nagkamali po ako, inamin ko naman po kay ma'am yun. Bakit hindi mo ipinaalam dun sa may-ari bago isinanla yung sasakyan? Sino ang nakinabang dun sa nakuhang pera? Ikaw ang nakinabang dito. So bakit si ma'am po yung sinisingil? Nag-offer po kasi sa akin si Ma'am Angeline na tutulungan niya daw po ako para po matapos yung sasakyan. Pinapatubos mo kay ma'am? Si Ma'am Angeline po nag-offer sa akin na siya na lang pumayag daw ka po naman. yung tutubo. Dahil makapal ang mukha mo, mukhang makapal ang mukha mo, pumayag ka, CJ. Naghahanap pa po ako ng pera pantubos. Maliwanag po kasi yung paglabag dyan, abuse of trust and confidence. Meron pong kahalong pagpapanggap at pang-uumit ng gamit na hindi naman niya gamit. Maliwanag po yung estafa. Migit isang linggo na akong hindi mo ako nire-replyan. Kaya ako lumapit ngayon dito sa Bitag. Kasi naiibig dito yung hanap buhay din ni ma'am. Kasi pinagkakakitaan niya dapat yung sasakyan, problema, tinali mo dyan. Ma'am, simulan natin siguro, paano po kayong nagkakilala nitong sinasabing driver na to? August 14 po, nag-post pa ako sa isang page po. Naghanap po ako ng driver. So, bali yung driver ko na po yun is nag-PM po sa akin kung available po daw po yung unit ko. So, gusto niya daw po sanang ibiyahe. So, more of online, nag-post ka. So, ngayon naman ma'am, ano namang ginawa ninyo sa parte ninyo para tignan na talagang okay to? May mga pinag-submit ka ba ng mga police clearance, NBI clearance, or kahit anong mga requirements man para ma-check mo kung talagang okay siya? Yes po, pinakomplain ko po sa kanya yung mga requirements, complete naman po siya, updated naman po yung mga NBI niya, police clearance, and then barangay. So may mga titulo pa nga daw siya ng ng bahay na binigay sa akin. So that means parang meron siyang, sabi natin, collateral na Opo. habang nasa kanya yung sasakyan, yung titulo ng bahay nasa iyo. Parang ganun yung nangyari. Opo. Para kumbaga safe, di ba? Okay. So paano po ang naging usapan ninyo, yung arrangement, boundary system, ganun ba? Opo, boundary system po araw-araw, 1,000 po a day. 1,000 pesos a day. Opo. So okay naman, di ba? Nung umpisa, unang buwan, sabi mo kanina sa VTR mo, okay naman, nagbibigay siya ng 1,000 a day. Yes po. Then afterwards, ano nangyari po? After a month, nagbibigay na siya mga 3 days, minsan 1 week. So, hindi pa po buo yung pagbabayad niya. So, after 2 months, sabi ko sa kanya, ibalik mo na lang yung sasakyan ko kasi parang lumalaki po yung mo. So, kumbaga, nung una, okay, then pumapalya na. Opo. Hanggang sa hindi na siya nakakapagbigay ng boundary. Opo. Kailan nyo po nalaman na itong sasakyan nyo pala ay isinanla niya na sa iba? Yung hinahanap ko po siya na tinatawagan ko po siya nung last month po ng November, hindi na siya sumasagot sa akin. Hindi na sumasagot. Hindi po. And then pinuntahan po namin doon sa sa lugar na binigay niya sa akin na address. So nagpa-assist din po kami doon sa barangay po ng Novaliches. Pagdating po namin doon, lumipat na daw po sila ng ng bahay. Na. Kinumpirma naman ng barangay na may taong ganun or kilala ng barangay yung taong yun? Based naman po sa barangay, kilala naman po daw nila. Talagang siya talaga yon. Hindi siya nagkunwari na ibang tao, nagpanggap na ibang tao, hindi naman. Hindi naman po. So talagang lumipat daw ng ibang lugar. Opo. After niyang isanla yung sasakyan. Opo. So, tinat ko po siya, nasabi ko, sir, ibalik mo po yung sasakyan ko, kung hindi, kakasuhan po kita. So doon po siya nag-reply sa akin. nag-reply, natakot, baka masampahan. Opo. Kasi may isa pang taong involved dito, ma'am eh. Parang kanina, ang pagkakaintindi ko, di ba, sinala niya sa ibang tao. Ngayon, itong tao na to, ay nalaman mo yung pangalan at yung address, tama po ba? Opo. So ano po yung nangyari nung syempre kinausap mo itong taong pinagsanlaan niya, kaso parang may kondisyones. Opo. Ano po ang sabi nung taong pinagsanlaan? Ibabalik daw po yung sasakyan ko, pero kailangan ko daw pong tubusin sa Magkano ang kailangan mong tubusin daw? Una po niyang binigay 180,000, so binabaan niya po ng 165,000 para mabawi ko lang, makuha ko lang. Bakit ikaw pinagbabayad? Yung nagsangla, yung mismong kausap na isa. Bakit ikaw yung kung tutuusin mo ma'am kasi yung nagsangla is yung driver.
And yung tumanggap ng sasakyan is itong kabilang panig. Yung dapat na tao na habulin niya is itong kausap niya. At hindi po kayo. Hindi po dahil na kayo ang nagmamayari ng sasakyan, kayo po ang magtutubos. Yes, I do understand na sasakyan mo yun. Pero at the same time, ang may pananagutan dito ay yung mismong nakatanggap at nanghiram ng pera dun sa tao. So makakausap natin sa kabilang linya, itong inireklamong driver na si CJ. Okay, CJ, matanong ko lang, anong nangyari dito na yung sasakyan daw ay sinanla mo? Opo, naisanla ko po. Nagkamali po ako, inamin ko naman po kay ma'am yun. Inamin ko po kung ba't ko po siya naisanla. Okay, inamin mo, naintindihan ko yun. Diretso na tayo. Bakit pinagbabayad si ma'am ng 165,000? Naintindihan ko na sasakyan niyan. Hindi ko po siya pinagbabayad. Hindi ko sinasabi, sir, ikaw, yung mismong pinagsanlaan mo. Pinagbabayad siya ng 165,000 para daw matubos umano ang kanyang sasakyan. Pero ang problema kasi dito, sir, ang mismong kausap para makunan sana ng sinasabing pera dun sa sinasabing mong pag-utang is, di ba kayo? Kayo ang kausap, ikaw yung client, ikaw yung nanghiram, so bakit si ma'am po yung sinisingil? So kung may dapat na mag-solve ng problem dito para matubos yung sasakyan, ay dapat kayo, sir. Di ba po ba? Opo, hindi po sir, hindi po siya yung sinisingil. Nung una po kami po yung magkausap ni Sir Joseph po. And then po, nag-offer po kasi sa akin si Ma'am Angeline na ganito na lang. Tutulungan niya daw po ako para po matapos yung sasakyan. Sabi niya, ako na lang magbabayad nung matubos lang natin, makuha na lang yung sasakyan, tulong niya sa akin. Tapos bahala na po ako kung paano ko siya babayaran. Gumawa po kami ng GC. Ngayon po, nung gumawa po kami ng GC nung si Kuya Joseph, tapos siya po. Hindi ko po alam kung ano po napag-uusap. Tama ba ako, CJ, pinagbabayad mo si ma'am ng yung umano na sinasabing utang? Pinapatubos mo kay ma'am, tapos bahala na kung paano mo babayaran si ma'am? Hindi po. Si Ma'am Angeline po nag-offer sa akin na siya na lang pumayag daw ka po naman. yung tutubo. Dahil makapal ang mukha mo, mukhang makapal ang mukha mo, pumayag ka, CJ. Hindi po. O Sinabi bakit ko po hindi sa kanya kung matubos-tubos yung okay lang sasakyan? po. Bakit hindi matubos ngayon yung sasakyan? Naghahanap pa po ako ng pera pantubos po. O kanino So, okay, problema yun? okay. Kanino bang problema? Which is sa'yo. Unang-una, sir, tuturo natin dito, kanino ba yung sasakyan? Di ba kay ma'am? Ikaw ay kinuhang driver. Bakit hindi mo ipinaalam dun sa may-ari bago isinanla yung sasakyan? Sino ang nakinabang dun sa nakuhang pera? Ikaw. Kaya ko inuulit-ulit, ikaw ang nakinabang dito. Alright? Kung aabot sa point na isasangla mo yung sarili mong bagay, sarili mong gamit, para lang matubos yung kotse, then so be it. Kasi naiipid dito yung hanap buhay din ni ma'am. Kasi pinagkakakitaan niya dapat yung sasakyan, problema, tinali mo dyan. Okay? Ganito siguro para mas maintindihan mo, we'll ask for some legal advice dito sa ating Bitag resident lawyer na si Attorney Batas Mauricio. Yes, sir. Mukha yatang masalimuot ang kinasasadlakan nitong taong inireklamo ng ating complainant ngayong umaga. So anong nakikita niyo mga posibleng paglabag sa ating batas dyan, Attorney? Opo, maliwanag po kasi yung paglabag dyan, pangunahin, yung paglabag yung tinatawag po sa criminal law na abuso de confianza, abuse of trust and confidence. Yan po ang pangunahing dahilan kaya nagkakaroon ng kasong estafa. Sa ilalim po ng Artikulo 315, 315 ng Revised Penal Code, Binagong Kodigo Penal ng Pilipinas, maliwanag po, Carl Tulfo at mga kababayang nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo na pagka pinagkatiwalaan ng isang tao, hindi niya dapat itong sinisira sa pamamagitan ng katulad nito, pinagkatiwala yung motor sa kanya, yung sasakyan, kailangan pangalagaan niya at hindi binibigay sa iba. Kaya ibinigay sa iba, abuso de confianza, meron pong kahalong pagpapanggap at pang-umit ng gamit na hindi naman niya gamit. Maliwanag po yung estafa. At dahil malaki po yung halaga ng salaan, hindi na po magkakasya ito sa 12 taong pagkakabilang ko. Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, tataas pa po yan. Depende po sa aktual na halaga na pinagkatiwala dito po sa tao pagkatapos isinunla naman sa iba na walang pahintulot ang may-ari. Estafa pong maliwanag ang kaso niyan. So very much clear, Attorney, for that side na itong sinasabi niyo po na estafa. Kasi umanong panlilin lang na panluloko na umano na kunwari siya is sinasabing driver pero isinanla pala sa iba na walang pahintulot ng may-ari. So on the side naman, Attorney, may dawit ba din yung sinasabing pinagsanlaan or just solely ito dito sa nagsanla? Maganda po yung katanungan, Ginoong Carl Tulfo. May dawit po yung pong pinagsanlaan.
kaya alam niya o hindi na ganitong sitwasyon dahil maliwanag po, hindi niya maikakaila. Sino ba ang registered owner? Sa pamamagitan ng dokumento, yung official receipt, at saka po yung, ano pa ba yung isa, ORCR ng sasakyan. Hindi po sa pangalan itong nagsasanla sa kanya. So maliwanag na sila ay nakipagsabwatan, nakipag-conspiracy. So ang kasalanan, noong pong taong pinagkatiwalaan at nagsanla ng walang pahintulutang may-ari, kasalanan din ang pinagsanlaan. Pareho po sila makukulong ng hanggang 12 taon dahil sa estafa. Ibang kalkul po. Maraming salamat sa pagbigay ng advice po ngayong araw at sana narinig ng ating kabilang panig ang inyong advice. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Batas. Siguro naman balikan natin itong si CJ ng mabilisan. No? CJ, naintindihan ko naman yung sinasabi mo na nangyari o naipit ka. Pero masasabi ko lang na of course, ang mga actions mo ay may mga kaukulan na consequences. Mali po. So, ano magagawa mo? Tinatanong kita ngayon. Ano po, kakausapin ko po yung nasanlaan ko, baka po pwedeng ibalik, tas siya na lang po babayaran ko. Kung ano pong... Medyo mahirap yan. Kung wala siyang pinangahawakan na collateral, ay hindi niya basta-basta ibibigay yung sasakyan. So kung ako sa iyo, magbigay ka ng isang bagay na posible maging katumbas ng 165,000, whether kung may ari-arian ka ng motor o kung ano man, na pwede mo isangla kapalit na nung sinasabi natin sasakyan ni ma'am. Okay, so gawan mo ng paraan. If in the said time, let's say by the end of this week, hindi magawa ng paraan, or early next week, we'll proceed doon sa sinasabi mga kaukulan na law enforcement na natin. Okay, CJ? Okay po. Kausapin natin ito sa kabilang linya, itong Police Captain Emerson Custodio, District Chief, Quezon City District Highway Patrol Team. Sir, may concern lang kami na itong sasakyan daw ni Ma'am ay umano ay isinangla daw without her permission ng kanyang kinuhang driver sana for a delivery courier. Ngayon naman, sir, anong magagawa ng inyong tanggapan or kung may nangyari na ba umano dito sa kasong ito? Actually, nanggaling na sa akin yan si ma'am. Nag-follow up na kami dyan, kaso talagang hindi namin nakita yung sasakyan. Ang magagawa na ngayon patrol dyan, ipa-hold order na lang namin para pag nakita ng mga tropa nagpapatrolya, nakita tumatakbo siya, masita. Na merong drones na may complaint, may problema, para sa office na pag-usapan. Okay. Kung makukuha. Okay. Sige, Captain, no, itong complainant na lumapit po sa amin ay papadalhan namin po siya sa inyong tanggapan para magawan po ng paraan kaagad. Ito pong kanyang problema. Police Captain, kasi nasa kabilang linya yung nagsanla na driver. Ano ba to, sir? Aminado siya sa pagkakamali niya, pero hindi niya kasi magawa ng paraan, Police Captain. Anong mapapayo niyo po dito kay CJ, itong nagsanla? Ang mapapayo ko dyan, ma'am, pakipagtulungan na lang siya sa amin. Yes. Magpunta silang dalawa dito sa opisina para maplano natin kung paano makuha yung sasakyan sa kalsada. Hindi kasi pwede sa loob ng bahay niya yan, ma'am. Baka may garahe siya. Alam ko, yung last na picture na pinakita sa akin, parang nasa loob ng garahe. No? So may mga restrictions pa rin tayo, Police Captain, tama po? Yes, sir. Oo. CJ, nakikinig ka ba kay Captain? Apo. Ikaw, CJ, kanina ka pa opo ng opo, siguraduhin mong naiintindihan mo. Gaya ng Ako nakikinig po ako. Okay, sige. Ngayon, pupunta kayo parehas ni Angeline sa tanggapan ni Police Captain Emerson para mapagplanuhan paano ba mare-recover tong sasakyan na to. Kasi kung hindi, talagang may makukulong, CJ. Apo, sige po. Kailangan namin ng partisipasyon mo dito, CJ. Hindi hanggang sagot-sagot ka lang ng tawag. Kasi ang pagkakasabi sa amin nito ni Angeline, wala ka na daw sa barangay after mong isanla yung sasakyan. Nasaan ka ba ngayon? Dito pa rin po sa City, sa Pasig. Anong barangay? Piniiwas lang po ako ni Anong barangay? Anong barangay? May kinamama po ng asawa ko. Oo nga, ang tanong ko, anong barangay? Kasi umalis ka na dun sa dating barangay. Ano po, pwede pong hindi ko po sabihin kasi po may banta po kasi sa buhay ko. Paano namin masisiguro, si HPG na yung nagsabi na kailangan niya rin yung partisipasyon mo, paano namin masisiguro na tutupad ka sa usapan ngayon? Kukontakin ko po si Ma'am Angeline. Kasi 1 week lang naman po nung di ko siya na-contact ginagawa. Tandaan mo, CJ, ha? Kung hindi mo to aayusin, masasampahan ka ng kaso. Okay, sa ngayon, naka-blurred yung mukha mo dahil sinabi mo sa amin na ayaw mo makita yung mukha mo. Pero pag ikaw yung nagkakaso, nakasuhan ka, nagkaroon ka ng warrant of arrest, kami yung isang magiging daan para lumutang yung mukha mo dyan sa TV. Okay? Apa. Alright. Sige, ma'am. Ayun, narinig mo. May gusto ka bang sabihin kay CJ? Sir,
sagutin mo po yung tawag ko or mag-reply ka po sa chat ko. Wag mo po akong i-restrict or i-ignore yung mga message ko sa'yo kasi may isang linggo na akong hindi mo ako nire-replyan. Kaya ako lumapit ngayon dito sa Bitag. Ganito na lang, CJ, asahan namin na magko-cooperate ka na whatever information na meron ka na maibanggit mo dito kay ma'am at dun sa HPG para mahanap ng husto itong sinasabing sasakyan. Kung meron mga sinasabing impormasyon kang alam, sabihin mo na sa kanila para magawa nila kaagad ng aksyon. Apo. And wag mong kakalimutan yung sinabi ko sa iyo kanina na dapat gawan mo to ng aksyon by the end of the week. Kung hindi, ay tutuluyan na doon sa mga sinasabing legal remedies para makuha itong sinasabing sasakyan. Okay, CJ? Sige po. Okay, maraming salamat sa iyo. Alright, Ma'am Angeline, okay na ba yung nangyaring yung araw? Kahit paano, nakausap na natin yung HPG, yung si Attorney Batas, kung ano pong karapatan ninyo at laban ninyo. Laban po dito sa mga tao na nanloko sa inyo. Opo. Tsaka ma'am, idadagdag ko lang Sir Carlo, ma'am, masyado kang mabait. Huwag mo nang pinupo tong CJ na to, naaabuso po yung kabaitan ninyo. Okay? Para ma-recover mo yung sasakyan, i-impose mo yung karapatan mo. Huwag po tayong masyadong mabait, ma'am, at magtiwala sa ibang tao. Okay, Ma'am Angeline? Okay tutulungan ka namin, pero dapat tinutulungan mo yung sarili mo. Okay po? Opo. Okay. Saka Ma'am Angeline, sa susunod alam ko kasi gusto mo talagang magkaroon ng negosyong delivery services, di ba? Yung online kasi, ito paalala lang, kasi sa Bitag lagi namin pinapaalala, mag-ingat sa online. Kasi marami po talagang mga dorobo sa online. Kaya yung advice namin, kung kayo gusto nyo maghanap ng driver, mga kamag-anak, kakilala na lang po. Nang sa gayon, hindi po kayo tatakbuhan. Kung sakali, ma'am, na talagang sabihin natin no choice sa kamag-anak, maglalatag tayo ng dapat requirements nila. NBI clearance, police clearance, barangay clearance, iba't ibang mga papeles to prove na ito po yung identidad niya, totoo ito, wala siyang record or kahit ano, para at least pagka pinagkatiwala mo sa isang tao, meron ko pinangahawakan ng mga papeles na authentic and totoo. Para kung sakasakali may gawin sa sasakyan mo, may habol ka laban doon sa tao niya. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag, ilalaban ka, di iiwan. Itong hashtag, ibabitag mo.